Hello guys and welcome back to my channel. Alright, pag-usapan natin today is paano mag-adjust ng trade setting or yung tinatanong kadalasan is ano bang strategy ginagamit natin sa Royal Q. So pakita ko sa inyo kung ano yung setting natin. Alright, so ngayon meron akong nakalagay dito na SHIB saka ADA. Alright, so pindot natin siya, yung SHIB natin para makita nyo yung trade setting. Alright. So, dito, yung information, basahin ko na lang din. Position amount in USDT, 49.9. So, ibig sabihin, round off na lang natin, 50 USDT yung pinuhunan ko dito. Alright? So, pumasok ako sa entry at 0.00008520. So, that is the average price. Yan yung entry point ko nung pumasok ko sa trading. Okay? So, ang current price or yung value nung Shiba ngayon is 0.00007270. That means mas mababa siya sa pagpasok ko. Diba? So, kaya makikita nyo dito sa return rate is negative 14.67%. Alright? Floating loss ang tawag dyan. Hindi yan lugi unless ibenta nyo ng manual, palugi. Alright? So, sa baba, itong trade setting, dito tayo mag-a-adjust na setting natin. Kadalasan, pag nag-umpisa ka, pumili ng coin, ito yung default setting. First buying amount, 10 USDT, margin call limit, 7, hold position take profit ratio, 1.3%, hold position take profit callback, 0.3%, buy-in callback, 0.5%. So, kadalasan ganito makikita nyo. Okay? So, adjust ko na lang to since binago ko lang kasi to para makita nyo yung default. Alright? So, palitan ko na to ng 50. Yun yung pagbili ko. Okay? Yung open position double, ibig sabihin lang, dodoblehin niya yung first buying amount nyo. The moment na bumili ulit siya. Alright? So, hindi ko nagagamitin yan kasi pag doble yan, mas malaki kailangan mo na puhunan. Another 100 USDT yun. Alright? Okay. So, margin call limit, mag-execute lang yan if the market is downtrend, pabagsak. Hindi siya mag-execute pag umaangat ang market. Alright? So, default yan 7. Explain ko na sa inyo mamaya yan. Hold position take profit ratio, kadalasan 1.3% na nakalagay. Okay? Ano ibig sabihin yan? Ang pinagbabasihan kasi natin dito is percentage. Hindi tinitignan ng robot kung magkano na yung inangat ng value ng coin. Ang tinitignan niya is percentage nung pag-angat. Alright? So, kung yung average position ko or entry price ko is 0.00085 something, from there, dapat umangat siya ng 1.3% para mag-trigger point siya magbenta. Okay? So, pag umangat siya ng 1.3%, ready na yung robot para magbenta. Kailan siya ngayon magbebenta? Pag inabot niya tong whole position take profit callback, which is 0.3. So, umangat siya ng 1.3 minus 0.3, kumita ka ng 1% from your 50 USDT. So, yun yung kinita mo. Alright. Ngayon, since nakapagbenta na siya, ang tanong, kailan siya ulit bibili? Robot to, di ba? Siya magbibenta, siya bibili. Kaya nga natin gagawing automated, kaya gumamit ng Royal Q Robot para siya na bahala mag-trade para sa atin. So, bibili siya ngayon. Kailan siya bibili? Dito sa tinatawag na buy-in callback, which is 0.5. Paano siya mag-execute? 'Di ba nakapagbenta na siya sa 1.3, umangat siya, katapos bumagsak na 0.3. So 1% kumita siya doon, bumenta siya. Ngayon maghahanap ulit siya ng entry point, kailan siya bibili. So bumabagsak yung market. The moment na umakyat naman siya ng 0.5, yon yung magiging bagong entry point niya para mag-trade. So hindi na yung unang nilagay ko doon na 0.00085 something. Okay? So bago na. So ganun yung cycle nito, paulit-ulit lang. So ibig sabihin, meron tong yun yung program, yun yung program na ginawa para mag-trade para sa'yo. Okay. So, explain ko naman yung margin call limit. Ito, 7, di ba? Pakita ko sa inyo ano yung nasa loob ng 7 na yan. Pindutin na itong margin configuration. Okay. So, ito yung 7. Ayan. So, pag bumagsak, di ba, percentage pinagbabasihan natin, yung entry point ko is 0.00085. Okay? Pag bumagsak, galing doon, pag bumagsak ng 3.5%, mag-execute nyo itong first call times 2. So, sabihin, magkano yung buy-in amount mo? 50 USDT.
Times 2, bibili siya ng times 2. 50 times 2, that's 100. Idadagdag niya ngayon yan doon sa puhunan mo na 50. Magiging 150 na yung pinakapuhunan mo. Pag bumagsak ulit ng another 4%, bibili ulit siya ng times 4. So, 50 times 4, that's 200. Idadagdag niya sa naunang 150 plus 200, 350 na yung pinakapuhunan mo. Bakit niya ginagawa yon? Para habulin niya yung current price. O ngayon, papakita ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng hahabulin yung current price? So, ito, automatic to, di ba? Robot mag-execute nito. Ipapakita ko sa inyo to manually. Okay. Back tayo. I-adjust ko na lang muna to. Okay. Save na natin. Pindutin natin tong buy. Okay. So, ito yung info nung coin ko. Pumasok siya. Puhunan ko is 49.9 or round off natin, 50 USDT. Average price, ito yung entry point niya, 0.0008520. Okay. Current price, itong blue, 75.40, gumagalaw, 50. Siyempre, current price Kano yung present. Okay. So, lugi ako ng negative 13.50 something or 60. Ayan. Okay. So, ngayon, nag-execute yung di ba? Yung first margin call, yung 3.5% bumagsak. So, times 2, di ba? So, ibig sabihin, 50 times 2, 100. Pag itinype natin 100 dito sa baba, tingnan nyo ang mangyayari dito sa ito yung floating loss ko, di ba? Tingnan nyo ang nangyari. Ito na lang siya ngayon. Nung nagdagdag yung robot ng 100. Negative 4.65 na lang. Tapos, tignan nyo yung estimated average price niya. Ito. Mas malapit na siya ng konti dito sa current price. Diba? Ibig sabihin, negative 4 point something na lang hinahabol niya para makapagbenta siya. What if nag-execute pa yung robot ng second margin call, diba? Bumagsak na another 4%. Ilan yon? Times 4, diba? So, that's $200, additional $200. So, ilan na yon? Bali, 100 plus 200, bali $300 lahat yung ginastos mo. So, palitan natin. 300. Bali, ang pinakapuhunan mo ngayon, 300 plus 50, 350 na. Ano nangyari sa estimated average price natin? Naging 0.0007485. Mas malapit na siya ngayon sa current price. O, di ba? Ilang percent lang siya lugi? Negative 1. Ayan, negative 1 na lang. Napakalapit na. Ibig sabihin pala, pag meron kang extra fund at gusto mong makapagbenta ka agad yung robot at sa tingin mo, going up na siya, paakyat na siya, pwede mo itong gawin manually para mas mabilis siya makapagbenta at yung puhunan mo maibabalik na. Ngayon, ilan yung puhunan? 300 plus 350. Ito na yung pagbabasihan ngayon ng percentage yung pag-angat. Kunyari, ito sa 1.3. Ito yung pagbabasihan. Pag umangat siya ng 1.3%, trigger point yan para magbenta. So, ibig sabihin, 1% ng 350 dito, nadagdag na dito sa di ba? 300 yun plus 50. 1% na 350, yun yung kita mo sa trading na yun pag nag-close or pag nag-execute yung sell. Alright? So, ganun siya gumagana. So, sa akin, ang ginagawa ko normally, pag ang coin is bull run or talagang umaangat ang value, tinataasan ko ang hold position, take profit ratio ko. Sa Shiba ko, ang ginawa kong adjustment dito is 10. Tapos dito, sa hold position, take profit callback, ginawa ko siyang 0. Bakit? Kasi gusto ko, pag umabot siya ng 10%, automatic, benta na siya. Hindi na siya mag-aantay na bumagsak pa yung market. Benta na siya kaagad. Okay? Ngayon, pag bumili ulit siya, ang gusto ko naman, hindi 0.5. Mas mababa. 0.2. Mag-execute kaagad siya. Pag bumagsak yung market at umangat ng 0.2, automatic, bibili ulit siya. So, ganito yung setting ko normally sa bull run na coin or bumubulusok yung pag-angat ng market. Pero, sa ibang coin ko, like dito sa ADA, check natin. Ganito yung setting ko. 20 USDT yung buy-in amount ko. Hold position take profit, 1.3 pa rin. Hold position take profit callback, ginawa kong 0.4 instead of 0.3. Tapos buy-in callback, 0.2. Okay. Normally, ito yung mga setting ko, ganito lang. Pero gaya nga sabi ko, pag bull run, tinataasan ko yung hold position take profit ratio ko. Pwede mo ang gawin 100% yan Kung alam mo na talagang yung value ng coin na yon is talagang papalo na.
pwede mong gawin yan. Alright? So, yung tinuro ko rin na sa manual buy, ito yon manual replenish, pwede nyong gawin yan anytime, lalo na pag nakikita nyong paangat na ang market. Para mas malaking kitain nyo na percentage based doon sa pinaka trading fund nyo. Alright? So, I hope na intindihan nyo itinuro ko for today. And if nagustuhan nyo, please like my YouTube channel and subscribe also. And ano na rin, i-click nyo na rin yung notification bell para the next video is updated kayo. Alright? So, I hope to see you again on my next video. Alright? See you again. Bye.